Okay, good afternoon. Good evening, ma'am, and welcome to day 3 of our program, UI UX Basics with Adobe Illustrator and Figma. For today's session, ma'am, we have no PowerPoint to be discussed, more on activities tayo ngayon. And not topics naman, but the basics muna ng ating tools, yung Illustrator and the Figma. Okay, let's start with Figma. Open muna tayo ng ating Figma, Illustrator rather. Open tayo ng ating Illustrator. Ayan, ito yung ating welcome screen. Okay. And then, ayan, ayaw mag-minimize nung Zoom tab. Yan, okay na. Sige. Open file. Not open, new file. New file tayo. And then, okay, wait lang po. Where's my... Ayan. Let's try common na lang muna. Common. Basics lang naman tayo ngayon eh. Common. Ayan. Then let's create or change the file name into day 3 TBT. TBT. Ayan. And then create. Ayan. Ito yung ating workspace for the Illustrator. And if we want to visit our recent files, recent project, just click the home button. Ayan. And then if you want to return to the workspace, just click the AI logo or Adobe Illustrator. Okay. Dito muna tayo sa basics. I have discussed naman and we have already you have received naman na ma'am yung presentation Okay. First ay once again ang ating gagawin ay more on basics, and these are the topics: typography, which means text, font style, so on and so forth, color and shape. Basics lang. Okay. Let's start with the basics. Mas maganda siguro ma'am, ito naman siguro self-study na lang. Yung shortcut key ng mga tool. Kasi may mga shortcut key to na, ayan, kagaya nitong text, T. And then, ito pa, V for the selection. Usually, ito yung malimit ginagamit. Commonly used. V, and then T, and then eto, G, yung tatlong yan. Text, selection, as well as etong direct selection, and then etong kulay or color. Okay, dito naman sa kanan, ito yung kanyang properties. It will be based on the current tool we selected. Okay, let's start with text.
Sa'kin po hindi ganyan yung itsura po ng Yung interface mo, ma'am. Hindi. hindi po, yung itong You parang can, menu bar po, parang iba po siya sa inyo. Pero same lang po yung interface, pero pa you naayos can po ba siya? share, ma'am. Wait lang. Enable ko lang, ma'am, yung ano ko ha, yung share option para pwede ka mag-share. Okey po. Ayan. Wait lang po. And then, ayan, sige. Then, stop ko muna. Ayan. Then, you can share your screen, ma'am, ano, para ma-check natin. Halos same lang naman. Yung kasing mga additional tools ay nasa baba noong three dots. Ayan. Nandun pa yung marami. And then eto namang nasa right side mo ay naka ano ko ma'am, naka layer properties. Ayan. Ha, same lang naman. And then ano pa ba? Yung taas, okay. Halos, magkaiba nga. Yung ano lang, top bar, just below the menu bar, the toolbar. Yun yung wala ako. Okay, pero halos same lang naman din. Let me check. Ito. Ito kasi ay naka-float. Naka-float yung akin. Ayan. Pwede namang ipin or show properties sa reset bar position. Ito. Ayan. Hindi ko, yan, nawala na. Yan, sumulat na. Wait lang, ma'am. Delete natin. Ayan. Usually, yung iba naman mga shortcut ng Illustrator, kagaya din lang naman nung ibang shortcut sa if we are doing some document, Word document to be exact, Yung mga shortcut ko doon, halos meron din dito. Ang medyo nawala lang doon, hinahanap ko kasi yung italic. Dito wala. Wala yung italic. Unless may font na naka-italic. Ayun ang pinagkaiba. Okay. Sige, sige. Start na tayo, ma'am, ng ano. Nakita ko na naman, ma'am, yung ano mo, yung screen mo. Ito kasi ang aking screen, medyo maliit yung kanyang resolution. Dalawa kasi yung aking screen. Ito naka-shared, medyo maliit. Kaya parang medyo malalaki yung kanyang mga icons. Yung text. Maliit lang kasi ang ano nito. Resolution. 1360 by 768 lang. Yung sa'yo, ma'am, medyo malaki ang resolution mo. I think 1920 plus pa yata. Kita ko kasi yung ano mo dito, yung toolbar, halos half pa lang. Yung akin, eto, almost full na. Ayan. Ito yung mga additional tools na hopefully mapasadahan natin one of this session. Okay. Let's start with text. Ito. Ayan. Okay. Type natin. Hindi po naka-share screen, Ay, sir. wait, ma'am. So nga pala. Wait lang, ma'am.
Mhm. Ayan ako, wait, delete ko muna 'to. Ayun, as I have mentioned kanina, yung kasing resolution nga ng akin medyo maliit kaya pansin mo parang naka-compact ng konti, ayan. And then yung sa'yo kasi malaki ang resolution, kaya parang ang konti ng tools na naka-view. Well, anyways, lahat naman ng nandito, same lang tayo ma'am ng ano, ng, hmm, features kasi we are using the trial version. Okay. Okay, let's start with text. Ito yun, type T. Any text. Let's try to type June 14. Eto. Meron na agad siya ditong nagpa-pop up na toolbar to edit the content of your object. Ayan. Pwede naman dito sa properties. Wait lang. Yung aking Zoom tab ay medyo nakalitaw. Huh. Okay. Dito, okay, choose natin. Then, if we want to make it bigger, hanapin lang natin dito sa property. Or pwede din dito, nakadirekta na, open na siya, no? Or pwede dito, ayan, regular. Hanapin natin ang 60. Ayan, 60 ang kanyang font. Okay, if you notice, ma'am, I'll drag uh, the edge, or eto na lang, upper right corner. Ayan. Ngayon lang. Ganun lang kasimple ang text. Ayan. Baguhin natin ng style. Yung style niya ay etong eto. Naka-open na. Macro. Or kung wala, eto, nasa right side sa character. Ayan. Then, choose na lang ng font. Usually, dito ma'am, wala kang makikita na italic. Mm. Dito, dito ka talaga hahanap ng font na naka-italic. If you want to, yung pahalang ang iyong ang iyong font. Hahanap ka dito ng iyong type. Marami kasing in-offer pa ang Illustrator ng mga free fonts. Ayan, pwede pa naman tayo mag-download. Available naman yon. Ayan, June 12. Ayan, okay. Palakihin pa natin ng konti. And then, pwede tayo mag-create ng another text using ito ulit, shortcut key na T, or pwedeng click lang natin yung selection, then
Control C, copy, Control V, paste. Ayan, medyo maliit. Ayan. Meron din sa sa object, Ayan, object, edit, rather, copy, and then paste. Ang maganda dito kasi ah, yung paste in place. Ayan, as you notice, it seems siya ay one object lamang. Pero dalawang objects to na magkapatong. Mamaya ay makikita mo ma'am yung importance netong functionality ng paste in place. Ayan. Drag natin yung isa. Palitan natin to ng text used by double click the object. Ayan. And then June, not 14, June 12. June 12. Ito ay Independence Day. Tama ba? Hindi kasya. Palakihin pa natin. Pwede naman tong mapalaki pa eh. But double click na natin yung kanyang font style. Gawin natin 100. Ayan. Ito, same din lang. Gawin natin 1. Ayan, nag-move. Double click 100. And then, pwede natin igitna ng konti. Ayan. Parang nakagitna na naman. And then, add tayo uli ng isa pang style font. Ito ay is. Ayan. Ayan, nagdoble. Palitan natin ang font size 72. Ayan. Okay. Then we have the basic text format of Illustrator. And then nakita naman natin yung font style. Ito lang 'yon. Minsan wala to, minsan hindi nagpa-pop up Ayan. Dito kasi ito yung kanyang default location ang kanyang ng property ng isang object ayan. Font pa ba? Then if we want naman to make it ito kasi ang style nito ay camel case. Meaning kapag camel case ay usually hindi pala to camel case kasi one word. Yung camel case kasi ay two words na ginawang isa and then ang kanyang capital ay yung start ng second word. Ayan. Usually ginagamit yon sa coding Isa yung rule sa sa pagpo-format camel case. Okay. If you want to make this all capital letter, ayan. Dito sa
character. Ayan. Dito sa character, meron tayong three dots. Ito yung viewable pa lang, no? Meron pa yung mga hidden properties. Just double click or single click. Ayan, single click yung three dots. Yung paggawa natin or make it into capitalize lahat dito sa character section ng property niya, triple click o three dots, and then every ano naman, every property ng isang object, meron naman siyang caption na nagbi-view, ano. At yung pop-up caption kagaya nito, yung double T na capitalized meaning all caps, yung T na may small and big, ito yung small caps, meron tayong superscript, meron tayong subscript, meron tayong underline, meron tayong strike through. Ito, ayan, June, hindi nakita ang 12. Ayan, independence, nawala ang day. Ayan, i-move natin ng konti. Okay, I have an answer na ma'am doon sa inquiry mo last time. If pwedeng i-migrate yung file, ano, I think pwede. Kasi meron silang common extension which is SVG. Ang SVG lang medyo malaki ang file compare sa typical na PNG, JPEG. Malaki siya. Malaking file ang SVG. Pero at least readable by both tools. Yun ang mahalaga, ano? Okay. And then when it comes naman to color, just click ito, selection. Ayan. And then yung appearance, ito, fill. Kapag fill, ito yung kanyang ano bang tawag before? For color. Yan. FORE. Mm-mm. Ayan. Parang bihira ko na kasing makita yung word na for color sa mga editor. Usually fill. Fill na. Ayan. Kahit doon sa mga coding, fill din. Kung walang fill, ano siya, color lang. Wala na yung for color. And dito naman, hanap lang tayo ng, kung gusto natin ay, usually swatches. Ayan. Nandito yung different colors na available sa swatches. Pwede naman color mixer. Depende na lang sa atin kung anong kulay ang gusto nating mag-come up sa ating design. And then, ito naman ay gradient. Ito, later makikita mo ma'am yung gradient. Pero sa Figma. Ayan. Mas maganda yung gagawin natin sa Figma. Ito, ayan. Then, okay. Siguro gawin nating huh? Bold. Ayan. Ay, nawala. Ayan. Ito. Wala yung bold. Okay, kulay na lang. Fill. Dito tayo sa swatches. Minsan kasi ma'am, ano, ang lalabas lang ay yung recent.
makaka-encounter ka, wala yung swatch tiles. Wala diyang nakalagay. I'm sure may encounter mo yun. Gagawin mo lang, if you can see yung show swatch kinds menu. Ayan, pili ka lang. Usually, ito yung common color swatches, gradient, pattern, ayan, show all. Ayan. Okay. Let's try ito na lang. Ayan. And then, sa Independence Day, yellow. Ay, hindi makita. At, same na lang. Ito rin. Same. Sige, black na lang. Okay. Dito, ma'am, meron pa rin pinagkaiba yung June 12 and Independence Day. If you notice, ano. Sa June 12, meron siyang line, na kulay black. Dito sa Independence Day, wala. Okay. Yung description nun ng sinabi ko is the stroke. Stroke, ito yung pinaka-border. Border ng isang object. Every object kasi usually 80% meron siyang border. And the border can be naman imanipula yung kanyang kulay. Pwedeng none, pwedeng it depends on us kung ano yung gusto nating kulay. Pero dito sa Independence Day, if you notice, wala. Okay. Dito natin i-edit yung stroke ng June 12. Okay. Pwede nating baguhin ang kulay. Ito. Swatches pa rin. Let's try, wala ang fill. Balik natin ang fill. Ito. And then the stroke is red. Ayan. Then para ma-zoom, alt mouse wheel up para ma-zoom. Ayan. And then kung gusto nating i-navigate, H, shortcut key. Ayan, H. June 12. Ayan. Okay. And then, okay. Eto ba? May four color? Wala. Okay. Eto naman, if you want to remove the stroke or the line, eto lang yung ating gagawin. Kasi meron tayong thickness na tinatawag in every stroke or yung kanyang border. Ayan. One, yung kanyang minimum dito sa setting. Pero, pwede naman nating tanggalin, not tatanggalin talaga yung setting, pero yung kanyang yung value gagawin nating parang invisible na by using 0 point thickness. Ayan. Okay. So, ano pa ba? Bullet. Ano pa ba? Bullet naman is nandito sa saan nga ba? Ito, bullets and numbering. Ito. Kung gusto natin ay ordered, okay. Lagyan natin palakahin natin ng konti.
Ayan. Let's say we have two lines of content for this object. Ano. Balik lang natin ma'am na ano ha, na block muna for the meantime para visible na konti. Ayan. Independence Day. If we want this Independence Day and sad in a bullet, naka-bullet format, pwedeng unordered, yung dots lang. Ayan. Or ordered. Naka-ordered format. 1, 2. 1, 2, 3 or Roman numerals, yung I, two eyes, ano, ayan, 1, 2. It depends din lang sa atin kung ano yung ating prepared bullets, ano. Ayan. Usually sa coding, ang tawag dito is ordered. Kapag naman bullets, unordered format. Ayan. Okay. And then, ano pa ba? Ang basic. Itong June 12 ay ate munang gawin black. Ayan. Then, i-drag natin muna ng konti. Palakahin natin ng konti. And then, gawin natin 120. Okay. Okay. If you want to make this naka-curve, ang kanyang format naman is object lang. Ito sa object, andito yung kanyang mas advanced property. Ano, ito kasi more on the basic property of each tool. Ito. Pero if we want to uh, yung wala sa dito sa common properties, andito lahat sa object. Ayan. Ang gagawin natin dito ay curve lang muna. Curve. Object and then the envelope distort. Nasaan na ba si envelope? Ito. Envelope distort and then warp. Ayan. Okay. Arc lower. Ayan. Pwedeng arc. Ayan. Edit envelope. Ayan. Pwedeng lower. Ayan, nadadrag. Pwedeng arc upper. Ano pa ba? Arc and bulge. Ayan. Para na siyang nakabilog ng konti. Ayan. Okay. Ayan. Okay. Ito lang ma'am for the meantime yung ating mga basic text formatting yung caps lock, all caps, ah, ano pa ba?
not list, huh? Ito, ayan. Nasa na ba? Ito pala. Bullets and numbering. Ayan. Ano pa ba? Ito, wala pa naman. Comments lang. Opacity. At yung opacity means the being transparent. Ano? Yung 100, ito yung visible. Kapag ginawa mong 50, more on grayish na siya ng konti. Ayan. Kapag 0, invisible na. Pero, existing pa rin yung ating object. Nakaano lang siya. Yung kanyang opacity is the lowest setting. Okay. Ano pa ba? Ito naman yung kanyang alignment. Left, align center. Ayan. Okay. Save natin. Day 3 activity. Ayan. Okay. And then, next is the shape. Ano? Open ulit tayo. New file. Or, ito na lang nga pala. Meron pa nga pala ditong start fast. Ano? Common. Ayan. Okay. Save natin. Save as. Day 3. Activity 2. Ayan. If you have question, ma'am, just ring a bell. Pero I think naman nakapag ano ka na ma'am, nakapag-practice ka na. Konti lang po. Okay. Nakaka-ano to ma'am, nakaka-addict ng konti pag napaganda yung gawa mo. Gusto mo pang pagandahin. Ayan. Okay. Dito naman sa shape ay, well, any shape naman pwede nating gawin. Ano? Okay. Dito sa shape, meron ditong rectangle, ellipse, merong polygon, merong shaper. Ayan. Create tayo ng eto, rectangle. Ang kanyang shortcut is M. Medyo maraming sauluhin kasi ang shortcut kasi halos lahat ng kanyang tools may shortcut key. Medyo mahirap hirap sa uluhin. Ayan, ito na lang, rectangle. Create lang tayo ng tree. Basic shape lang. Ayan. And then, create uli. Palakihin natin ng konti. Create ulit tayo ng, copy-paste na lang. Same lang naman eh. Ayan. Ayan. Kapag copy-paste lang, yung simple Control-C, Control-V, depende kung saan ipoposisyon ng ating Illustrator yung ah, second object. Kasi kapag object, edit, paste in place, siya, magpapatong talaga. Parang one object lang. Actually, two objects na magkapatong. Ito ay align lang natin. Ayan. We have two. Ayan, isa pa. Copy and then edit rather, paste in place. Ayan. Ito ay palalakihin naman natin.
Ayan, ating i-zoom ng konti. Ayan. And then, let's create an ellipse. Ano? Add tayo ng ellipse shape. Okay. Dito natin nilalagay at the very top of the bigger object. Ano? Ito. Ayan. If you notice, we cannot, without using the mouse, with using mouse only, we cannot create the perfect circle. Ano? Kahit anong gawin mong hocus-pocus, hindi siya perfect circle. Yan. Ayan. Pwedeng ganito, pero minsan, kapag ang kamay mo pasmado, mahirap gawin. Meron naman technique na na tinuturo si Illustrator, click the ellipse and then press and hold the shift key and then create your perfect circle. Ayan. And then i-move lang natin sa at the ayan. Okay. If you notice, ma'am, ayan. While I'm dragging, you can see naman, ma'am, di yung parang pink alignment, Opo. yung intersect, ayan. Mahalaga na meron tayong ganon. Mahirap yung wala. Okay. And then, ito ay palalakihin lang natin. Halos same width sila ng etong big rectangle, Shift ulit, shift key, hold. Ayan. Ayan. Maybe this is a perfect na. I-move lang natin. Let's wait lang na yung intersect nila ay horizontally aligned. Middle ng circle at yung top line ng big rectangle. Kailangan may lilitaw na intersect. Ayun. Okay. Maybe this is a perfect na. Okay. Now, we have 4 objects already. Okay. We are doing the shapes na. Okay. I-zoom in pa natin konti. And then, ayan. Okay. Then, meron tayo tinatawag na grouping. Yung grouping, yung for how many objects, gagawing isang object lamang. Okay. Dito, ang ating objects is 4. Ang gagawin nating objects into 1 is 3 lang. Yung isang maliit na rectangle, yung big rectangle, and the circle. Gagawin natin silang one object. Okay. Ito ay ito munang select. Ayan. And then, i-choose natin or i-drag natin using the select yung objects na we want to group. Make them into one group. Ayan. Hindi naman kailangan ma madrag lahat. Basta may makuha lang na portion. Ayan. Yan. Meron na tayong 3 na pinili. As you notice naman, naka-highlight siya using the thin blue lines. Meaning, na choose na niya yung 3 na gusto nating i-group into one. Okay. And then, look for modify. Modify section on the main toolbar. Ito.
modify, and then choose shape builder. Ayan. Kita naman doon sa kanyang GIF, ano? Kasi yung kanyang GIF, yun yung parang nagbibigay intro video. GIF lang 'yan. Nagbibigay ng uh, intro or definition in an image format. Ano ba ang ginagawa ng shape builder? Ayan. Pwede nating i-click and then i-drag natin yung ating pointer in all of the objects na gusto nating i-group into one. Meron tayong piniling tatlo. Idadrag natin yung pointer. Kumbaga, i-hover natin. Idadaan natin using the mouse pointer without releasing the left button of your mouse. 1, 2, and 3. Ayan. Meron na tayong one object. 3 objects actually into one. Now, meron na tayong how many? 2 objects remaining. Ayan. Okay. And then, save natin. Baka, baka mawala ng ano. Ito ay activity 2. Ayan. Replace lang natin and then, okay. Now, zoom ulit. Ayan, zoom. Kailangan makita yung ito. Okay. If you notice, meron dito siya. Ito naman, it depends na lang sa atin kung ano yung gusto nating style sa ating image. Pero lalagyan natin ng konti na curve line. Yung ating edge. Itong edge na to. Yung pinag-intersect ng small rectangle at saka ng circle. Kasi meron siyang intersection na edge. Yeah. Yun ang gagawin nating naka-curve ng konti. Ang gagawin dito is select muna natin using the direct selection and then okay, kita mo ma'am yung ano nagkaroon ng thin lines na kulay blue. Notice mo ba ma'am yung thin line na kulay blue? O hindi. Apo, meron. Okay. Once again, ito dapat yung ito kasing direct selection and selection, may kaiba pa rin siya ng ano functionality. Usually itong selection is more on movement ng isang object. Ito kasi yung direct mas advanced ng konti yung kanyang feature. Ayan. Okay. Ito yung gagawa natin ng konting arte ng content. Ano? Gagawin natin curve lang. Etong edge na to. Okay. Direct selection. I-highlight natin yung gusto nating side or corner or object na gusto nating i-edit pa ng konti. Ano? Depende pa rin kasi sa client, depende sa designer kung anong kanyang gustong gawin. Okay, ha-highlight ko lang yung gusto nating side or part or portion na gagawa natin ng curve line. Ayan. If you notice, merong lumabas na very thin light blue na lines. Okay. Then, drag ulit, zoom in ko lang ng konti. Ayan. And then, ayan, nawala. Okay, ulit. Ayan. Meron tayo ditong
dots. Ano? I'm hoping na kita mo ma'am yung dots. Opo. Merong dot merong circle na merong dot sa gitna. Pansin mo ba, ma'am? Yung Opo. ayan. Meron namang dot na dot lang talaga. Okay. Click natin yung circle na maliit na may dot sa gitna. And then, i-drag natin away from the current uh, position. Ayan. And medyo zoom out ko lang ng konti. Ayan. I-drag out natin. Then, you will notice na magkakaroon siya ng red line na curve. That is the maximum curve na pwede niyang i-offer. Ito yung feature na ng Illustrator. Ayan. Parang nagkaroon na tayo ngayon ng maliit na botelya. Ano? Pero actually, this is not a bottle. Later, makikita mo ma'am kung ano ba tong ginagawa nila. Ayan. Pero meron na tayong parang bote. Ano? Ayan. Okay. And then, we are done with the mga basic tools, basic properties ng object. Okay. Implement naman tayo ngayon ng color. Kulay naman. Zoom natin, zoom in. Select natin. Ito, pwede na yung select. And then, fill na lang tayo before we change the uh, setting of the stroke, kailangan mo na yung fill mo na kasi minsan nawawala yung object. Hindi natin malaman kung saan napalagay. More on fill muna. Okay, let's try ito. Ayan. And then yung bottle shape na object, fill din natin. Ayan, magkaiba na sila ng kulay. And then ito, tanggalin natin yung stroke. Palitan lang natin ng 0 point. Ayan. Ito naman is ganun din. Tanggalin natin yung stroke. 0 point. Ayan. We have now the shape of two objects and the colors. Okay. Edit. Okay, before we edit, zoom ulit. Masyadong malaki. Ayan. Okay. And then, direct selection or select. Ayan. And then, click itong small ayan. If you notice ma'am ulit, meron na naman tayong mga dots. In every corners, all of the corners, meron tayong square shape na na pattern. Ayan. And then inside the pattern, meron pa tayong circle na meron uling maliit na dot sa gitna. Okay. Now, pwede nating i-edit etong shape ng ating object by simply clicking or pointing our pointer doon sa side ng square shape na pattern. Ito. Anchor. Ito yung aking pinili. Now, iibahin natin yung shape from square into something else. Ayan.
Okay. And then, select lang natin to deselect. Ayan. And then, if we zoom out, ayan, hindi na siya ah, bote. Ano na siya? Stabilo. Ano? Hmm. Stabilo na siya. Kanina parang bote. Ngayon, stabilo na. Okay. And then, ano pa ba? Mm, save uli natin. Pwede nga palang Control S. Ayan. Control S na lang para madali. And then, if we want naman to create uh, an image or a copycat of these two objects, ay highlight lang natin yung both object. And then, Control C for copy. And then, for the meantime, pwede naman Control V na lang. Ayan. And then, drag them. And then, siguro ibaba lang natin ng konti. Konti lang. Ayan. And then, this image, pwede nating naka-slant ng konti. Ano? Click natin or select the two objects, yung left side, yung lower ng konti. And then, move your pointer on the right upper corner of your selected object. And then, lalabas dyan yung naka-curve arrow. Kapag nag-click mo siya, pwede mo nang igalaw-galaw. Parang ganito. Ayan. Pwede mo na siyang igalaw. Okay. Let's try ito. Or i-move natin ng konti pa dito. Ayan. Or i-move natin to ng higher ng konti. Ito ay... Ayan. Okay. And then, if you want naman to ito, gagawin uli natin ng sample or another copy. Ganun din, Control C. But this time, we will be using the edit paste in place. Ayan. Meron na siyang copy. Pwede nating i-move or i-bend ng konti. Ayan. And then, pwede nating i-drag. I'm using the ano lang ma'am, the right arrow key from the keyboard para ang kanyang movement pixel by pixel. Ayan. Okay. Pantay na ba? Ayan. Dito. Ito naman, makikita naman dito kung perfectly align yung ating both images left and right. Okay. Ito, hindi natin ma-distinguish kung yung two bottles ay nasa likod ba ng middle or nasa front. Click lang natin uli yung ating first bottle or first stabilo na lang. Ano? Stabilo. Palitan lang natin ng kulay. Depende na lang sa atin kung ano yung gusto natin. Ito, for the meantime, pink na lang muna. Ayan. Para ma-determine lang natin na siya ay nasa front ng ating middle stabilo. If we want naman to move the middle or any object into front now, choose lang natin, cut ito lang yung main uh, object and then arrange. Nasaan na ba si arrange? Object.
Ito, arrange and then bring to front. Ayan. Parang nasa harap na yung ating stabilo. Okay. And I think that's all for today's session for the Illustrator. Save lang natin. Yun namang ating presentation ngayon ay recorded. If you want naman ma'am to review, I'll be sending the recorded video by tomorrow. Ayan. Okay. Okay. Now, I think that's all for today's session for the Illustrator. Next is the Figma. Okay. Any question, ma'am, with regards to the simple activities na ginawa natin dito sa Illustrator? Wala Basic, naman po. basics pa lang naman ito, ma'am. Ayan, basics pa lang. Wala pa yung mga advanced na mga properties na gagamitin natin. Okay. Save uli para, ayan, save. Okay. And then, sige, ito naman tayo sa Figma. Ayan, open na yung Figma ko. Naka-ready na siya. Okay. Wait lang, ma'am. Ito naman ma'am, kahit create ka na ng sample design. Ito kasi kapag nag-open, usually ito yung kapag inopen mo etong Figma using yung offline tool, para siyang ito yung interface ng online kasi. Ang gagawin lang natin, create, ayan, choose lang your preferred format. Ang gagawin natin is design. Yan. Ito kasi basic sa lahat ng mga format. Okay. Okay. Ito naman usually ay na-discuss natin yung basic uh, info description about the section of this uh, offline editor para mas mabilis. And using the offline editor, I have mentioned during the second session, we have option nga if we want to save our project locally or cloud. Automatic naman yung cloud. Pero if we want to back up all of our projects, ayan, we have the option naman save locally. File, save local, copy. Okay. And then, at first, eto nga, gagawa muna tayo ng, ito, very parang magja-jump na tayo into conclusion na yung gagawin nating project is more on pang mobile device. Pero before we come up na talagang pang mobile device for a specific platform, syempre dadaan yan ng mga testing, UI, i-implement natin yung learnings natin with regards to the proper setting, proper implementation of UI, UX. Let's say, nagawa na natin. Meron na tayong possible market na more on mobile yung ating gagawing app. Okay. At first, before tayo gumawa ng kahit ano, kailangan natin syempre yung layout or yung frame ng ating gagawing project. Dito sa baba, meron dito parang mesh. Mesh ang kalimitan tawag namin dito ay mesh. Ayan. Usually, kapag Figma, ang tawag dito ay frame.
Ayan. Dito sa frame, you will be prompted of many selection of your possible uh, target platform. Android Compact, that those are for the phone, and then meron tayong tablet, meron tayong desktop, meron tayong presentation, may watch, paper, social media, yan. Figma Community Archive. Okay, at first, for the beginner, eto muna tayo, iPhone SE. Ayan. Okay, eto yung ating target platform. Target device na pwedeng ma-view yung ating app or mag-run. Okay. Meron na tayong frame. Save na natin. Save local copy. Ito ay dito na lang sa desktop. Create tayo dito ng UI UX. Figma. Ito, lagyan natin ng day 3 activity. Ayan, day 3 activity. Siyempre, yung ating extension is Fig or Figma file. Save. Ayan. Then, if we want naman to view this in a actual, pero simulation ang ating atake dito. Ano? Ayan. Let's say we want this to view in a simulated version, pero naka-iPhone SE. Ayan. Ito yung play button on the located siya upper right corner. Ayan. If you play or press the play button, ayan. For the meantime, wala tayong nakikita pa. Okay. Then, ayan. Okay. Ito ay lagyan natin ng title na day 3 dash activity. Ayan. Etong day 3 activity, ito naman yung makikita natin sa online. Kapag nag-login tayo sa ating account, Figma, ito yung file name na makikita natin. Automatic. Day 3 dash activity. It depends on the designer what file name he or she prefers naman. Ano? Preferred. Okay. Then, at first, let's make okay. Before muna tayo mag-create ng mga objects, ano mo yung mga common shortcut? No? Yung mga common shortcut, yung zoom natin, magkaiba sila ng Illustrator. Ano? Pag sa zoom, control, ayan. Control mouse up or control plus, ayan. Control minus, zoom out, control plus, zoom in. Or control mouse up, zoom in, mouse, yung roller ng mouse, anong roller? Yung, ano bang tawag? Yung roll. Control roll down. Ayan. Zoom out. And then, yun namang, ano bang tawag dito? Dragging the whole document, the whole object. Ayan. Dragging means yung i-move mo lang naman yung ano mo, yung canvas mo, yung pinaka-frame mo, hindi naman siya, wala ka namang i-move na object within your frame. Yung mismong frame ang i-move mo lang para madali. The shortcut is
pressing the space bar and your mouse. Your mouse. Ayan. Ayan. Ganun tayo. Mga simpleng ano lang, shortcut. Shortcut. Uh, uh, ano pa ba? Shift. Ito naman ay movement left-right. Ayan. Kapag up, right, shift mouse, yung mouse wheel. Ayan. Hindi, ano, roll. Mouse wheel. Shift mouse wheel down. Ayan. Left side naman. Okay. Kapag zoom, ang alt movement ay wheel up, magda-down movement. Kapag wheel down na may kasamang alt, move up naman yung ating frame. Okay. Then, yun yung mga basic movement with the help of the shortcut keys. And then, iyan na natin, zoom natin ng konti. Ayan. Okay. Let's add some text. No? Ganon din yung ating i-implement. Text, shape, and color. Okay. Kapag text, ito may mga shortcut key din. Ang text. Kaso, ayun, text T. Press lang natin ang T. Ayan. Dito ay let's type sign in. Ay, wala. Ayan, ito na lang. Sign in. Ayan. And then, pwede naman natin tong gawin sa or iset ang alignment na horizontally aligned and vertically aligned. Ayan, automatic na siya by using this position. Yung kanyang property, ano? Para hindi na tayo drag ng drag, ito. Pero may guide naman eh. Hindi naman tayo maliligaw. May guide na yung kanyang red line color. Pero just to be sure, perfectly aligned, horizontally and vertically, ito na lang yung ating gamitin. Alignment feature ng position property. Ayan. Zoom natin. Ayan. Minsan nakakalito din, nakakalimot. Shortcut key. Ayan. And then, eto naman ay pwede nating, sige, before let's add triangle. Triangle. Shape na. No? Shape. Later na natin i-edit yung, ano, yung, eto. Yung ibang object. Ayan. And then i-align din natin. Ayan. Now, if you want to move the object, which is triangle, yung meron tayo, gagawin na or i-move natin from front to back of the text. Right click natin. And then let's look for bring. Ayan. Bring to send to back. Ayan. Pero na tayong button. Sign in button. Okay. And then alignment. Yung alignment naman, ito nga, vertically aligned and horizontally aligned.
And then ito ay pwede nating i-caps lock using all caps, yung sign in using typography. Ano? Ito, yung parang candle. Within the typography, ang tawag kasi dito, kung familiar ka ma'am sa stocks, ano? Ang tawag dito candle. Dito sa icon na to. Ayan. Kapag nag-click tayo dito, ito, lalabas niyo yung case natin. Magkaiba yung kanyang formatting sa Illustrator, ano? Ayan. Ito yung camel, ito yung common as type. Kapag common or as type, ang kanyang capital letter is yung initial or yung first letter lamang. Kapag AG, ito ay uppercase lahat. AG, lowercase, title case, ano, ito naman yung parang ganito din, pero may slight difference lang. Every word, all of the words will have their first letter capitalized. Ayan. Dito tayo sa uppercase. Ayan. Then, i-ano lang natin, i-alignment uli natin para perfectly align. And then, ito namang sign, pwede din nating, okay, but first, zoom muna natin. Ayan, zoom. And then, ayan. Ito is pwede nating palitan ng ano bang tawag dito? Yung edge, pwede din gawing curve. Ano? Kasi usually yung mga buttons, naka ano siya, naka curve line. Halos lahat ng button sa mga web, sa mga ah ano ba tawag dito? Website ng mga Facebook, Instagram, social media website. Yung kanilang mga buttons uh, for logging, signing in, naka-curve. Yung kanyang curve line, makikita natin dito sa saan nga ba? Properties, hindi. Fill, effect, hindi. Corner, appearance, hindi ko na matandaan. Ay, saan na ba? Rotate, layout, hindi ito. Okay, search na natin kung saan. Nalimutan ko na kung saan yung curve line.
Hmm, eto, saan ba 'yun? Iba yung kanyang ano, eh, nasa video. Palakihan nga natin ng video. Alignment, ito ba hindi. Station layout, appearance. Ito. Ayan. Corner radius. Gawin nating 32. Ayun. Okay. Then, palitan na din ng kulay. Let's try yellow. Mhm. Ayan. And then, yung ating sign in, palakihin natin ng konti. Gawin natin 14 na bold. And then, select two objects and then the alignment ulit. Ayan. Okay. Then zoom out. Ayan. Meron na tayong ah palitan din before we move on to the next frame. Zoom uli natin kasi meron pa siyang stroke yung ating rectangle. Tanggalin natin ng stroke. Gawin nating 0. Ayan. Para perfect curve button ang magkakamap sa ating design. Then zoom out ulit. Ayan. Save. And then play button. Ayan. Ito yung ating possible output when we view it in a iPhone SE model. Ano? Okay. Then, close natin itong simulation. Then, let's create another frame or pwedeng another design. Ayan. Then, same frame sila. Ayan. Click natin itong tool bar frame and then same variant SE ng iPhone. And then, ayan. Create ulit tayo ng ito. Day 3 acti, activity 2. Ayan. Ito din yung makikita mo, ma'am, sa ating sa cloud, sa online account ng Figma. Okay. And then let's create some uh, login screen or login page for sample login lang naman or sign in page for an app. Ano? First, add tayo ng columns. Ano? Okay, dito sa column, choose natin yung ating frame and then
layers. Ayun, layer guide. Ito. And then choose natin itong apply style. Or, ayan, wala. Layout. Hindi pala siya layer. Saan na ba si layer? Hmm. Ayan. The grid is columns and then three columns lang. And then the gutter, yung gutter ay yung spaces between the columns. Let's try 15. And then yung margin, ito yung spacing ng both side, left and right, 10. Ayan. And then the color of our columns would be ano bang magandang kulay? 2F 80 ED. Ito bluish ng konti. Ayan. Yung kanyang opacity, gawin nating sobra naman, 50. 50 lang. Ayan. 20. Masyado namang 25. Ayan, pwede na siguro. Yan, we have the three column frame for our possible design for a login or sign in page. Yan. And then, ano ba? Ano ba next? Ito pala. Ito na lang gawin nating 2F. Hindi na pala natin lalagyan ng kulay yung ating grid. Edit natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, nag-white naman lahat. Back natin. Undo. Ayan. Okay. Yun na lang, frame ang lalagyan natin ng kulay. Gagawin nating bluish. Sana ba? Si Phil. Phil ay 2F80ED. Ayan. Save. Later na lang. And then, meron na siyang grid, columns, and then add tayo ng name, text, T. Ito ay filter. Ito, sample lang naman. And then, ang ating font style is typeface. Typography yon. Ito. Hanap tayo ng medyo konteng techy. Ito. Techy font. Ito, palitan natin ng, gawin natin bold.
bold, and then the size would be 42. Ayan. And then, naka-lowercase naman siya. Ayan, lowercase. And then, ito ay meron ding alignment. Ayan, naka-centered na siya. Ayan. Okay. And then, ano pa? Lagay tayo ng username kasi every sign-in page, login page, meron siyang username and password. Create tayo ng rectangle, add tayo ng shape dito sa rectangle tool. Ayan. And then, ang kulay nito is white. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na F. Ayan. Ang kanyang transparency is 100. And then, or pwede nating i-alter, gawin nating 25. Ayan. Yung filter, let's say ito yung uh, app name, ano? Facebook or Friendster. Ayan. Okay. Then dito sa within this object, pwede tayo mag-add ng text. Ito. Lagay natin ng uh, ito. User name. Ayan. And then, itong username ay palitan natin ng font size na 16. And then, masyadong malaki yung ating yung box natin for the username. Siguro, i-edit natin ang kanyang height. The height is, saan na ba? Gawin natin 20, 30 lang. Yung kanyang width is 250. Ayan. Then click natin yung username. Lagay natin dito sa medyo kaliwa ng konti. Ayan. We have the username. Then kapag if this is an actual app, yung username ay ang tawag dito kasi is placeholder. When you type in the placeholder, automatically the name magbabanish siya, then ang magta-type in ka ng iyong username, password, email, so on and so forth. Okay. And then ano pa bang pwedeng gawin dito sa username? Pwede nating yung typography, pwede nating i-edit ang kanyang case. Gawin nating as type or etong title case. Ayan, username. Then, let's add another one for the password. Copy lang natin, Control-C, Control-V to paste. Ayan. Then, palitan lang natin ng name yung second username into password. Ayan. And then, etong nasa ating panel, pwede nating i-arrange. Ayan. Rectangle dito. Tas natin ng konti. Yung kanyang username, kailangan ni after. Ay,
Ayan. Ayan. Oh, yeah. Username. Ayan. Okay. We have now the uh, ano bang tawag dito? Simple login, sign-in page. Save lang natin. Ito automatically nakasave sa cloud. Save natin locally. Day 3 activity 2. Ayan. And then, ngayon, palitan natin ng kulay. Kasi during the Illustrator session, ang ginawa lang natin is the basic color. Ano? Pero pwede nating i-enhance ng konti using the gradient. Yung gradient kasi, ano siya, combination of two colors. Nagme-merge siya sa gitna. Ano? Ayan. Naka-harmonize, tawag ko doon, harmonize meeting. Ano? Ayan. Okay. Choose natin itong iPhone SE na frame. And then choose the fill color. Ito. Ayan. And then under the custom tab, select gradient. Ayan. Ayan. Okay. And then yung meron dito dalawang option, dalawang setting for the two colors. Etong nasa left side, ang hatian neto, ma'am, is in the middle, top to bottom. Ano? Pwede namang left to right, right to left. Ayan. Pwedeng linear, radial. Yung radial, yung nasa gitna, usually. Ayan. Ito yung kanyang angular diamond. For the meantime, linear muna tayo. Ano? Okay. If we click the left side, ayan, ang ating magiging kulay dito ay let's say bluish ng gawin nating blue for B71F9. Ayan. Okay. And then okay, X, and then ito namang kanan, ito yung kanyang second color. Ito ay palitan natin ng reddish ng konti. Ito, hex. Gawin nating E3, E36F. Ito, patsambahan lang kung anong kulay. Kasi ang hex is a combination of letters and numbers. Letters A, B, C, D, E, and F. Ayan. Ang numbers naman is, if I'm not mistaken, 9. Then hit the enter key. Ayan. Medyo reddish na nagkukulay pink. Ayan, X natin. And then we have the medyo feminine in color, yung ating front page. Ang ating login page for a particular app. Ito namang filter is pwede nating i-drag ng konti pataas. Meron naman siyang guide kung siya ay perfectly aligned. Ito, yung kanyang horizontally aligned. Ayan. I-move pa natin ng konti. Ayan.
Align natin. Ayan, perfect na. Okay. And then, there will be a scenario when it comes to an actual app. Kasi this is more uh, a logo design, a paper design, a banner design. When it comes to app, mobile app and web app, ano, uh, there will be time na two or three or more frames in one design. Ano? Pwede yon. Yun ang mangyayari. Gagawin natin, let's say, this is an app of a mobile app. No? Okay. Pero hindi tayo gagawa ng app. Ano? Ang gagawin lang natin, paano pagsasamahin yung two frames in one design. Ano? Simple lang naman. Let's look for our first design kasi dito sa day 3 activity, ito yung ating first design na may sign in. Day 3 activity 2, ito yung ating possible front page for a sign in app. Lalagyan natin to kasi ganun naman sa paggawa ng app na kailangang frame by frame. Kapag nag-click to, yung second frame, that would be your second page when you log in. Then, third frame or third page, so on and so forth. Kailangan siya nasa isang file name lamang. Okay. Click the whole frame, right click, copy, then go to your prepared prepared file name na merong multiple frames. Dito, day 3. Right click dito sa ating black space ng canvas and then paste here. Ayan. Meron na tayong multiple frames. Ito yung correct way kung, as I have mentioned kanina, if you are making mobile and web app. Maraming frames yan. 3 or more. Kasi meron siyang sign in, confirmation, let's say meron pa yung two-factor verification. Ayan. Meron pang homepage, so on and so forth. Ganito yung kanyang mangyayari. Okay. There will be a time when we click the sign in, ito kasi this should be a clickable object. Kapag nag-click, automatic dito papasok or so on and so forth. Depende sa yung design. Okay. Now, instead of making an object into this front page na meron sa previous file name or previous or other frame na may ganon, ikakopy na lang natin para hindi na tayo gumawa ng new object na meron namang kagaya. Copy na lang natin. Okay, select this. Ito. Okay. And then, copy, Control C, shortcut key. Then, dito, click mo lang yung iPhone next frame, yung destination of your copied object. Then, Control V to paste. Ayan. Then, movement ang gagawin or not movement. Bagay, movement na rin. Ayan. I-drag lang natin kung saan natin gusto. Then, alignment ulit. Ayan. Okay. And then, yung username and password, pwede nating idikit
sa edge ng ating margin. Ayan. Okay. And then ito ay pwede pa rin nating baguhin kasi if you notice let's say okay, play natin. Ito, ayan. Okay. If you notice, what is the first object, ma'am, na magkokot ng iyong attention? Ano? What do you think? First object na magkokot attention. It is it Filter. is it the filter or yung username, password or sign in? Ano? For me, ito magkakaiba kasi tayo ng perception pagdating sa design. For me, yung first object na nag-caught agad ng attention sa akin is sign in. Ano? Sign in kasi yung kanyang kulay napaka-strong. Ano? For me lang naman, depende pa rin sa iba't iba nga kasi ma'am ng panlasa ng tao. Ano? Okay. That's why nasa rules nga ng UI UX design is ask your user. Create a test for the user para alam mo yung proper rendering of design. Hindi yung basta nakagawa, maganda para sa iyo pero sa user hindi. Hindi ganon ang UX UI design. It is a user-centered design dapat. Ito naman, pwede man nating, syempre, palitan din ang kulay. Gawin natin white ng konti. Fill. Saan na ba si Fill? Ito. Gawin natin, ayan, fill. Nawala. Ay, naka-ano siya. Naka, saan na ba? Fill. Naka-stroke. Ay, oo nga, naka-ano naman siya eh. Zero na. I-zoom in natin. Masyado makita. Ayan. Select. Ito ang fill. Ito ay huh? Ayun. Gawin natin white. Ayan. Meron pa siyang fill sa rectangle. Fill. Opacity 0. Ayan. And then alignment. Ayan. Save. Day 3 activity 2. Okay. And then wait natin matapos. Zoom out. Ayan. Try nating i-play. Ayan. Meron na tayong sample welcome page, login page or sign-in page for a particular app. Ano? Okay. Ito ay using the pure basic tools of Figma. Text, color, and shape. Then uh, from this illustrations,
using Adobe Illustrator and Figma, then you could create naman your design. It depends on your own imagination. Nasa sayo na ma'am kung ano yung gusto mong gawin. Okay, but before we end our discussion, I will show you your assignment. Since medyo mahaba naman ang vacation mo, ma'am, ano? Okay, siguro naman ay magagawa mo to. Madali lang, ma'am, ano, don't worry. Okay. For your activity for your Adobe using Adobe Illustrator. Ayan. Ito, ma'am, yung iyong assignment. Can you see my shared screen, ma'am? Yes po. Yes po. Ayan, ito. Yung ano, napakita ko na sa iyo, ma'am, yung paggawa ng ano ba? Stabilo. Ayan. Okay. I'll give you a hint na lang for yung parang nasa top. Ito. Yung parang ito. Ano lang to? Yung kasama ng pen. Ano? Brush. Ayan, brush. And then, ito namang may 30% off. This is just star. Nasa typography. Not typography. Nasa below the shape. Kasi yung shape, yung next option, nandun siya. Ano? Hindi ko matandaan kung saan baka magkamali. Check mo na lang. Pag wala sa shape, just below the next option, nandun. Siya ay star, pero wala siyang first, pag nag-drag ka, hindi siya star, triangle. It depends on you na lang kung paano mo gagawing star. Automatic naman yon na magkakaroon ng maraming parang ano bang tawag doon? Tinik. Ayan. Automatic yun. Wag kang problema. Hindi mo na i-design yun. Illustrator na ang gagawa. Ano? Okay. And then, yung crafty, ito, you have seen naman the technique how to create this. Parang naka-curve something. Itong crafty. Art supply, medyo madali naman yung art supplies. Ano, simple text. And then yung background for the crafty, yung blue, isa-send mo lang, create ka lang sa top ng you will create two objects, hindi, 1, 2, 3, 4, 4 objects above the two pink stabilo. Yung 4 object is yung white kasi yung ating blue object meron siyang white sa likod. Or kahit hindi na pala kahit walang object na white, ano na lang, yung kanyang stroke. Yung stroke, gagawin mong white. Ayan. And then, ano pa? This will be your assignment, activity assignment for Illustrator. And then, for your, uh, ito medyo mahirap ng konti. Saan na ba? Uh, I'm hoping wag kang ma-overwhelm, ma'am. Ano. Pero, eto. This is for your Figma. Ayan, Figma. Ayan. Ang medyo mahirap lang dito, hindi naman mahirap actually. Ang medyo wala lang is yung logo. Logo ng Google and GitHub. Yun namang logo ng Google, pwede ka using the Pixabay or any image na related sa Google at sa GitHub.
kukunin mo yung icon na may PNG format para wala yung background. Ano? Kasi pag JPEG, ano siya, may background effect. Yung not ping, yung PNG, wala siyang background. Ano? Ayan. Maliit lang ang kukunin mo, ma'am, yung icon format. .ico. And then, copy mo lang yon, copy-paste mo lang sa iyong design. Ano? Then, i-drag mo lang doon sa iyong gagawing box. Ayan. Ano pa ba? Kaya Ay, ba? isasend niyo po sa akin yung ito Yes po. po. Ang Yan. isi-send ko lang, ma'am, ay yung isi-send ko lang yung assignment and yung video presentation. Pero yung Opo. files, well, it's up it's up to me, pero hindi ko send. Ano, yun na Oo. lang video. Ano, okay. Ano pa ba? Kaya ba, ma'am? Ito naman, Yan. ang pasahan pa nito, tagal pa. October, October 28, yung next session, ano? Medyo matagal-tagal pa. Ayan. Ano pa ba? Then, our next topic for Illustrator is icons and digital art. Ito, more on siguro 50% discussion, 50% icon na paggawa. Medyo madali lang yung paggawa ng icon. In Illustrator, more on lines lang ang ginaga. Simple shape, konting kulay. Ayan. And then for Figma, components and system, design system. Ito yung uh, multiple frames na meron ka ng system na once your object has a clickable object and it could go to another page, meron na siyang system. Yun yung pagbuo ng complete app. Yun ang ating i-discuss for the next meeting for Figma. Okay. It's 9:02. Medyo mahaba-haba ang ating session. Any question, ma'am, with regards to the activities that uh, I have shared po? Wala naman. Okay. Okay. If you have question, ma'am, wait lang po. Let me